Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal naming lolo at lola ng gintong edad. Ngayong tag-ulan, napansin niyo po ba na parang mas sumasakit ang inyong likod? Tama po ba? Yung dating kirot na paminsan-minsan lang nararamdaman. Ngayon ay tila mas madalas at mas matindi. Hindi po kayo nag-iisa sa nararamdaman na yan. Maraming senior ang nakakaranas ng matinding pananakit ng likod tuwing malamig ang panahon. Ang lamig, lalo na sa tag-ulan, ay nagiging sanhi ng paninigas ng ating mga kalamnan at kasukasuan. Kapag malamig, ang mga ugat at muscle sa ating likod ay kumikipot na nagpapahirap sa daloy ng dugo at nagdudulot ng kirot. Bukod pa rito, dahil sa masamang panahon, mas madalas tayong nasa loob ng bahay, mas kaunti ang galaw at minsan nakakalimutan na ang tamang postura. Ang lahat ng ito ay maaaring magpalala sa inyong pananakit ng likod. Pero alam niyo po ba, bukod sa simpleng pananakit, maaari rin itong maging senyales o mag-ambag sa mas malalim na problema tulad ng paghina o pagkasira ng inyong mga disc sa gulugod, na kilala bilang degenerate disc o disc degeneration. Kung hindi po natin naagapan, maaaring lumala ang sitwasyon. Kaya naman, sa video na ito tatalakayin natin ang 6 na ligtas at praktikal na paraan para labanan ang pananakit ng likod ngayong tag-ulan. Mga solusyon na abot kaya, madaling gawin at makakatulong para manatiling malakas at walang kirot ang inyong likod. Tara na't alamin natin ang mga ito. Bago tayo magbigay ng solusyon, mahalaga po na maintindihan muna natin kung bakit nga ba mas lumalala ang sakit ng likod kapag tag-ulan. Una po, ang lamig. Kapag malamig ang panahon, natural na nagko-constrict o kumikipot ang ating mga blood vessels. Ito ay nagpapababa ng daloy ng dugo patungo sa ating mga kalamnan at kasukasuan kasama na ang sa likod. Ang kakulangan sa daloy ng dugo ay nagiging sanhi ng paninigas ng mga muscles na nagre-resulta sa kirot at hirap sa paggalaw. Parang isang makina na kulang sa langis, nahihirapan itong umandar ng maayos. Ikalawa, ang pagbabago sa ating lifestyle. Dahil sa ulan, mas madalas tayong nasa loob ng bahay. Mas kaunti ang paglalakad, paghahardin, or iba pang pisikal na aktibidad na nakakatulong magpalakas ng ating core muscles at magpanatili ng flexibility. Ang matagal na pagkakaupo o pagkahiga ay nagpapahina sa mga muscles na sumusuporta sa ating gulugod na nagiging dahilan ng pananakit. Isipin niyo po, kung ang isang pader ay walang sapat na suporta, mas madali itong bumigay. Ganun din po ang ating likod at panghuli, ang pagtaas ng humidity. May ilang pag-aaral na nagpapahiwatig na ang pagtaas ng humidity o halumigmig sa hangin ay maaaring makaapekto sa pressure sa loob ng ating mga kasukasuan na nagpapalala ng pananakit. Kaya po hindi lang ito sa pakiramdam niyo, may siyentipikong basehan ng paglala ng sakit ng likod sa tag-ulan. Pero huwag po kayong mag-alala, may mga paraan para labanan ito. Ang unang hakbang para maibsan ang pananakit ng likod ay ang tamang postura kahit nasa loob lang tayo ng bahay dahil nga mas madalas tayong nakaupo o nakahiga ngayong tag-ulan, mas kritikal ang bawat galaw natin. Una po, sa pag-upo, siguraduhin na ang inyong likod ay nakasuporta ng maayos sa upuan. Gumamit ng unan o rolled up towel sa likod ng inyong lower back para suportahan ang natural na kurbada ng gulugod. Ang inyong mga paa ay dapat nakalapat sa sahig o kung hindi abot, gumamit ng footrest. Iwasan ang pag-upo ng matagal sa malambot na sofa na walang suporta sa likod. Dahil ito ay nagiging sanhi ng pag-slouch at pagdiin sa inyong gulugod. Kung kayo naman po ay nakatayo, siguraduhin na ang inyong timbang ay pantay na nakalapat sa magkabilang paa. Iwasan ang pagtayo ng matagal sa isang posisyon. Maaari ring ilagay ang isang paa sa isang maliit na bangko paminsan-minsan para mabawasan ang pressure sa likod. Para naman sa paghiga, kung kayo po ay side sleeper,
ilagay ang unan sa pagitan ng inyong mga tuhod para mapanatili ang alignment ng inyong gulugod. Kung back sleeper naman, ilagay ang unan sa ilalim ng inyong mga tuhod para ma-relax ang lower back. Ang tamang kutsyon ay mahalaga rin po. Hindi masyadong malambot at hindi rin masyadong matigas. Ang layunin ay mapanatili ang natural na kurbada ng inyong gulugod sa lahat ng oras. Ang mga simpleng pagbabagong ito sa postura ay malaking tulong sa pag-iwas sa paglala ng degenerate disc. Pangalawa po, ang paggalaw ay gamot. Hindi dahil umuulan, ay titigil na tayo sa pag-ehersisyo. May mga simpleng ehersisyo na maaari nating gawin sa loob ng bahay para palakasin ang likod at panatilihing flexible ang ating gulugod. Tandaan po, dahan-dahan lang at huwag pilitin kung may nararamdamang sakit. Una, ang tinatawag na cat-cow stretch. Lumuhod po kayo sa sahig, nakapatong ang kamay at tuhod. Dahan-dahan po habang humihinga, ikurba ang inyong likod pababa at tingalain ang ulo parang baka. Pagkatapos habang humihinga palabas, ibaluktot naman ang likod pataas at idikit ang baba sa dibdib, parang pusa. Ulitin ito ng 7 beses. Makakatulong ito sa flexibility ng gulugod. Ikalawa, ang pelvic tilts. Humiga po kayo sa sahig, nakabaluktot ang tuhod at nakalapat ang paa. Dahan-dahan, idiin ang inyong lower back sa sahig at bahagyang iangat ang inyong puwit. Huwag po masyadong mataas, malit na galaw lang. Hawakan ng 20 segundo tapos i-relax. Ulitin ng 10 to 17 beses ay ito ay nagpapalakas ng core muscles. Pangatlo, ang knee to chest stretch. Habang nakahiga pa rin, dahan-dahan hilahin ang isang tuhod patungo sa inyong dibdib. Hawakan ng 20 o 30 segundo tapos palitan. Gawin din sa magkabilang tuhod ng sabay. Makakatulong ito sa pag-unat ng lower back. Pang-apat, ang wall slides. Tumayo po kayo na nakasandal ang likod sa pader. Dahan-dahan po bumaba na parang uupo sa upuan hanggang sa maging 90 degrees ang tuhod. Hawakan ng 10 segundo tapos dahan-dahan bumalik sa pagtayo. Ulitin ng 5 at 7 beses. Ang mga ehersisyong ito ay hindi lamang nagpapagaan ng sakit, kundi nagpapalakas din ng mga muscles na sumusuporta sa inyong gulugod na mahalaga para maiwasan ang paglala ng degenerate disc. Gawin po ito araw-araw kahit 10 to 15 minuto lang. Makikita niyo po ang malaking pagbabago. Ikatlo po, dahil nga sa lamig, kailangan natin ng natural na pampainit at pangalis kirot. Ang init ay isa sa pinakamabisang paraan para ma-relax ang naninigas na muscles at mapabuti ang daloy ng dugo. Una, ang hot compress. Hindi niyo po kailangan ng mamahaling heating pad. Maaari po kayong gumamit ng mainit na tuwalya o kaya ay maglagay ng mainit na tubig sa bote at balutin ng tela. Idikit po ito sa inyong likod sa loob ng 15-20 minutes. Makakatulong ito sa pagluwag ng muscles. Ikalawa, ang paggamit ng luya at luyang dilaw. Ang luya at luyang dilaw o turmeric ay may natural na anti-inflammatory properties. Maaari po kayong magpakulo ng luya sa tubig at inumin bilang tsaa. Para naman sa pangkuskus, durugin ng luya o luyang dilaw, haluan ng kaunting langis ng niyog o olive oil at dahan-dahang ikuskus sa masakit na bahagi ng likod. Ang init mula sa kuskus at ang anti-inflammatory effect ay makakatulong. Ikatlo, ang maligamgam na paliligo. Kung may kakayahan po kayong maligo ng maligamgam na tubig, malaking ginhawa po ito sa buong katawan lalo na sa likod. Ang init ng tubig ay nagpapaluwag ng muscles at nagpaparelax. At panghuli, ang pagsusuot ng sapat na damit. Siguraduhin po na lagi kayong nakasuot ng makapal at may init na damit lalo na sa gabi at sa umaga. Balutin po ang inyong likod ng jacket o shawl para hindi pasukin ng lamig. Ang pagpapanatili ng init sa katawan ay susi para maiwasan ang paninigas ng muscles at ang paglala ng sakit ng likod sa tag-ulan. Ika-4 po, ang ating kinakain
ay may malaking epekto sa kalusugan ng ating likod, buto at disk. Ang tamang nutrisyon ay makakatulong para mabawasan ang pamamaga at mapalakas ang mga estruktura ng ating gulugod. Una, kumain ng mga pagkaing mayaman sa anti-inflammatory properties. Kasama po rito ang mga madadahong gulay tulad ng malunggay, kangkong at pechay. Ang mga ito ay mayaman sa antioxidants na lumalaban sa pamamaga. Ang mga isda tulad ng salmon at tuna, kung abot kaya, ay mayaman sa omega-3 fatty acids na kilalang anti-inflammatory. Kung hindi naman po, ang mga local fish tulad ng galunggong at sardinas ay meron ding benepisyo. Ang luyang dilaw at luya na nabanggit na natin ay mahusay ding anti-inflammatory. Ikalawa, kailangan natin ng sapat na calcium at vitamin D para sa malakas na buto. Ang calcium ay matatagpuan sa gatas, keso at mga leafy greens. Ang vitamin D naman ay mahalaga para maabsorb ang calcium. Kung hindi makabilad sa araw dahil umuulan, maaaring kumain ng mga pagkaing mayaman sa vitamin D tulad ng itlog at fortified milk. Ikatlo, ang hydration o sapat na pag-inom ng tubig. Ang ating mga spinal disc ay binubuo ng malaking bahagi ng tubig. Kapag dehydrated tayo, maaring humina ang mga disc at mas madaling masira. Kaya po, siguraduhin na umiinom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Iwasan ang mga processed foods, matatamis na inumin at sobrang alat na pagkain dahil ang mga ito ay nagpapataas ng pamamaga sa katawan. Ang isang balanse at masustansyang dieta ay pundasyon ng malakas na likod at gulugod. Ikalima po, ang sapat na pahinga at tamang kutsyon ay kasing halaga ng ehersisyo at nutrisyon para sa kalusugan ng ating likod. Kapag tayo ay natutulog, doon nagre-recover ang ating katawan, kasama na ang ating mga muscles at spinal disc. Una, siguraduhin na nakakakuha kayo ng sapat na tulog. Ideal ay 7 na 5 oras bawat gabi. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring magpataas ng sensitivity sa sakit at magpalala ng pamamaga. Ikalawa, ang kalidad ng inyong kutsyon at unan. Hindi lahat ng kutsyon ay akma sa lahat. Ang isang kutsyon na masyadong malambot ay maaaring hindi magbigay ng sapat na suporta sa gulugod na nagiging sanhi ng paglubog ng likod. Samantala, ang masyadong matigas naman ay maaaring magdulot ng pressure points. Hanapin ang kutsyon na nagbibigay ng tamang balanse, ng suporta at ginhawa, na nagpapanatili ng natural na kurbada ng inyong gulugod habang natutulog. Para sa unan, siguraduhin na sinusuportahan nito ang inyong leeg at ulo para mapanatili ang alignment ng inyong gulugod mula sa leeg hanggang sa likod. Kung side sleeper, maaring gumamit ng unan sa pagitan ng tuhod. Kung back sleeper, maliit na unan sa ilalim ng tuhod. Ang mga simpleng pagbabagong ito sa inyong sleeping environment ay malaking tulong sa pag-iwas sa pananakit ng likod at sa pagsuporta sa paggaling ng inyong spinal disc. Ika-6 at panghuli po, hindi lang pisikal ang sakit ng likod. Minsan ay konektado rin ito sa ating mental at emosyonal na kalusugan. Ang stress ay isa sa mga pangunahing dahilan ng muscle tension sa ating katawan at ang likod ay isa sa mga unang bahagi na naaapektuhan. Kapag stress po tayo, natural na naninigas ang ating mga muscles lalo na sa balikat at likod bilang reaksyon ng ating katawan sa tensyon. Ang matagal na stress ay maaring magdulot ng chronic back pain. Kaya po, mahalaga na matuto tayong mag-manage ng stress. Una, subukan ng simpleng breathing exercises. Umupo po ng komportable, ipikit ang mata at dahan-dahan huminga ng malalim sa ilong, damihin ang pagtaas ng tiyan at dahan-dahan huminga palabas sa bibig. Ulitin ito ng 7 minuto. Makakatulong ito sa pagparelax ng katawan at isip. Ikalawa, maglaan ng oras para sa mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Maaring magbasa ng libro, makinig sa musika, manood ng paboritong programa, o makipag-usap sa mga mahal sa buhay
kahit sa telepono lang, ang pagpapanatili ng koneksyon sa pamilya at kaibigan ay mahalaga para sa ating mental wellness. Ikatlo, ang light hobbies. Kung mahilig kayong magburda, magpinta, o anumang gawaing pangkamay, ipagpatuloy po ito. Ang pagtuon ng pansin sa mga nakaka-relax na gawain ay makakatulong na mabawasan ang stress at ang muscle tension sa likod. Tandaan po, ang isang payapa at masayang isip ay may malaking kontribusyon sa isang malusog at walang kirot na katawan. Kaya po, alagaan natin hindi lang ang ating pisikal na katawan, kundi pati na rin ang ating isip at damdamin. Mga lolo at lola, umaasa po kami na ang mga payong ito ay makakatulong sa inyo na maibsan ang pananakit ng likod ngayong tag-ulan at maiwasan ang paglala ng degenerate disc. Ang mga ibinahagi po namin ay mga praktikal na gabay para sa pangkalahatang kalusugan. Ngunit, mahalaga po na tandaan na may mga pagkakataon na kailangan na nating kumonsulta sa doktor. Kung ang inyong pananakit ng likod ay matindi at hindi nawawala sa loob ng ilang araw o kung ito ay sinasamahan ng pagmamamanhid, panghihina ng mga binti, hirap sa paglalakad o pagkawala ng kontrol sa paghihi o pagdumi, huwag po itong ipagwalang bahala. Ang mga ito po ay maaring senyales ng mas seryosong problema na nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Ang isang doktor po ang makakapagbigay ng tamang diagnosis at plano ng paggamot na akma sa inyong kondisyon. Ang aming layunin po sa gintong edad ay bigyan kayo ng kaalaman at inspirasyon para sa mas malusog at mas masiglang pagtanda. Sana po ay patuloy kayong maging aktibo, positibo at alagaan ang inyong sarili. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Edad para sa mas marami pang makabuluhang payo. I-like at i-share din po sa inyong mga kapamilya at kaibigan na maaring makabenepisyo sa impormasyong ito. Hanggang sa muli, alagaan po natin ang ating gintong edad.